Ang tatalakayin natin, ang title ng ating God's message ay The Making and Keeping Commitments. Bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na dinala na kami dito sa itahan at Panginoon. Lord, I pray po sa bawat isa po, Panginoon, na nagsipag-attend po dito at yung wala naming mga kasamaan, sana sa susunod na pagsamba namin o pagsimba ay narito na sila at makasama namin. Lord, I pray po sa mga kapatiran namin na mga nangangailangan ng tulong, especially sa physical na pangangailangan, Panginoon, sa spiritual, gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, I pray po sa mga tumayo at tatayo pa dito sa ating gawain po, Panginoon. Alam ko po na hanggat nasa gawain na ito ay kayong pumapagitna, Panginoon. Lord, I pray po sa kay Pastor Ed po, Panginoon, and Sister Amor po, Panginoon, na may bigyan mo po siya ng maraming wisdom sa araw na ito, sa nagpipreach po siya sa Dubai po, Panginoon. Alam mo po ang pangangailangan niya po, Panginoon, para makarating dito, Panginoon. I-grab mo po, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan niya po, Panginoon, especially sa visa po, Panginoon. Naway makakuha siya ng 120 days po, Panginoon, para matagal namin siya makasama. At sa darating na anniversary po namin ay nandito po siya dahil siya po ang haligi ng aming pananampalataya dito sa Jericho po, Panginoon. I pray din po, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, way back in Philippines po, Panginoon, gabayan po ang aming mga anak, ang aming pamilya, Panginoon. Lahat ng pangangailangan po na ibigay niyo po, Panginoon. And Lord, I pray po sa music ministry po, Panginoon, na ginagamit po sa gawain na ito, Panginoon. Naway, I-bless mo po ang bawat sa Panginoon at lahat ng pangangailangan po sa aming mga gawain ay pagkaloob po, Panginoon. Lord, ay gabayin mo po ako, Panginoon, nagagamitin mo, bigyan mo po ako ng wisdom, Panginoon, at nang maituro po ng maayos ang aming paksa, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Gabayin mo po ang bawat sa Panginoon at sana po ang matututunan po nila sa mga gawain po na ito ay isabuhay po, Panginoon, at nang magamit nila sa pang-araw-araw na gawain po, Panginoon. Lord, bigyan mo po ang blessing ang gawain na ito, Panginoon, at ikaw po ang manguna sa mga darating pong panahon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. The making and keeping commitments. Sabi sa Psalm 37 verse 1, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Huwag kang mabalisa dahil ang mga manggagawa ng kasamaan ni mananghili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuran. Ibig sabihin nito, ang tayo mga nasa gawain ng Panginoon, sabi dito, huwag kang mananghili. Ibig sabihin, kung may ginagawa tayong mabuti sa mga gawain na ito, Diyos na ang bahala sa atin. Amen? For they shall soon be cut down like a grass, wither as the green herb. Sapagkat sila'y madaling puputulin gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Ibig sabihin, pag gumagawa ka ng masama dito sa mundo, hindi ang tao ang puputol sa iyo dito. Kung gumagawa ka ng masama, Diyos ang makakalaban mo. Amen? Amen. Dahil sa isang iglap lang, kahit napakayaman natin, pag ang Diyos ang pumano sa ating buhay, wala tayong magagawa. Pag Diyos ang pumino sa ating mga buhay, isang iglap lang, parang pinutol lang ng damo. Verse 3, trust in the Lord, and do good shall thou dwell in the land, verily thou shalt be fed. Bali yung kinanta natin bro, dito ko yun sa verse 3. Kaya pinilit kong kahit mahirap yung kanta natin, sabi ko, pag si Lord kasi ang kahit gano'ng kahirap yung kanta na yun, kaya natin yan. Amen? Sabi nga, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti, tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain ng kaniyang pagkatapat. Ibig sabihin, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, gumagawa tayo mabuti dito sa mundo, by the land, siya nang bahala sa atin. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon, si Lord nang bahala sa atin. Siya nang kikilos sa ating mga buhay.
Verse 4, delight thyself all to the Lord, and shall be given thee the desire of their heart. Kung ano yung nilalaman ng ating mga puso, kung masama man yan o mabuti, basta pag nasa mabuti tayong ginagawa natin at naayon sa Panginoon, si Diyos na, ang Diyos na ang nag-aano sa ating mga puso. Amen? Sabi nga, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa iyong puso. Ibig sabihin nito, kung ang gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ang Diyos na ang mag-aano sa iyong puso. Siya na ang mag-aayon ng lahat ng pangangailangan mo. Amen. Commit thy way unto the Lord, trust also Him, and shall be bring it to pass. Bali, dito ko pinuha yung title natin, yung The Making and Keeping Commitments. Dito sa verse 5. Dito talaga nakatutok yung ating tatalakayan talaga natin. Commit thy way unto the Lord. Ihabilin mo sa amin yung lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kaniyang pangyayarihin. Marami tayong tatalakayan dyan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Medyo marami-rami. 6, and shall bring forth thy righteousness as the light and thy judgment as noonday. Kung ikaw ay nasa matuwid, nasa righteousness ka, at ang iyong buhay ay maliwanag, ang pag nagdating ang judgment, ikaw ang haharap sa Panginoon, kung ang lahat ng ginawa mo dito sa mundo, kung ikaw ay mabait, o pagharap mo sa Panginoon, doon makikita lahat ng mga ginawa mong mabuti, lahat ng ginawa mong masama. Amen? Sa judgment. Verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him, fret not thyself because of him, who prospereth in his way because of the man who bringeth wicked devices to the pass. Sabi dito, ikaw ay magpahinga sa Panginoon. Ibig sabihin, kung may problema ka sa mundo, dito sa mundo, sa buhay mo, sa iyong sarili, kumbaga, magpahinga ka, si Lord na ang bahala sa iyo. Kung ano man yung mga pangangailangan mo, kung anong problema mo, idulog mo sa Panginoon, mag-pray ka. Amen? Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay ka ng pagtitiis. Kung may pagtitiis, may ginhawa, di ba? Huwag kang mabalisa ng dahil sa kaniya na gumiginhawa sa kaniyang lakad dahil sa lalaki na papangyari ng masamang katha. Amen. Ibig sabihin, kung may mga problema ka dito sa mundo, huwag kang mabalisa. Mag-focus ka sa magandang gawain, tumulong ka sa ministry, lahat ng mabubuting gawain, tumulong ka sa kapwa. Ang pagtulong sa kapwa, hindi ka, ibig sabihin, pag tumulong ka sa kapwa, huwag mong hintayin yung balik. Pag tumulong ka, kasi ang Lord na magbabalik sa iyo niyan. Hindi yung tumulong, kaya hindi naman, nagkabisa naman yun dahil sa akin, hindi gano'n. Hindi natulong yun. Ibig sabihin, pag tumulong ka sa Kanya, si Lord na ang magbibigay ng balik sa iyo. Amen? Hindi mo na kailangan pangalandaran o kung ano man. Parang tulong with benefits. Yeah. Amen? Amen. Ngayon naman ay introduction pa lang yun eh. The making and keeping commitments. Commitments means parateki is a Greek word. Ibig sabihin ng commitments. Committed to the Lord, they have many commitments in the Lord. Some are committed to the ministry. Like music ministry. Ibig sabihin, pag committed ka dito sa church, halimbawa, ang gift mo ay sa music, siyempre sasali ka sa music ministry. Ibig sabihin, commit ka sa Panginoon, kailangan on time ka. Kapag kailangan ng practice, mag-practice. Pag kailangan ng kumanta, kakanta. Pag hindi pinakakanta, di tumahimik. Amen. Committed, kailangan tayo committed sa church. Meron din committed sa family. Maraming klase ng committed. Committed in relationship. Sino may mga relationship dito? Nakakommit na. Sa friendship, committed in friendship. Napakaraming committed. Pero ang napaka-importante ay committed tayo in Christ. Amen. Sa lahat ng committed, kung committed ka sa girlfriend mo o sa family, ang pinaka-importante, dapat committed tayo sa church. Amen? The greatest committed.
One is very important among all commitments. If you committed to the Lord, you need to repent Yes. to your sins. Lahat tayo nagkakasala. Wala namang ano dito, walang exempted. You have kailangan humble heart kayo. In your serious, they have commitments. O baka natatakot kayo na may makipag-commit. Halimbawa, dito sa church, kailangan committed tayo sa Panginoon na nagtalaga sa ating sarili sa Panginoon. Dito sa pag committed kayo sa the commitments affects three things. May tatlong bagay akong titik up sa inyo. Ang una, importance of making commitments. Yung kahalagahan. Dapat ang Diyos ang number one sa atin. Kasi nga, di ba, ang pinakamahalaga, dapat, yun ang number one sa atin. Prioritize mo, i-prioritize. I-prioritize natin yung mga gawain. Letter A, they reveal my values. Pinaano ko na sa PowerPoint kay Sister Alexa para sana ako nakikita. In advance ko na sa kanya na yan sa computer. Para yun dating ginawa ko. Kaso wala siya. Dapat meron tayong halimbawa wala si Sister, merong substitution para sa basketball, no? Sabi, they repeat your values. Ngayon kung number one committed ang Diyos sa atin, tapos wala ka naman lagi sa church, paano yun? Hindi number one yun. Baka number 5 lang o number, di ba? Sabi sa Matthew 6:24, no man can serve two masters. Sa Matthew 6:24. For either he will hate the one and the love to other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God, money or mammon. Ibig sabihin, dapat unahin natin Panginoon. Huwag tayong Sunday ngayon may overtime, kailangan kong dagdagan ng aking kaperahan. Dapat pag Sunday, this is sabi nga, di ba, the first day in the week, kailangan ibigay natin sa Panginoon. Amen? Seek ye first the kingdom of God. We have to choose most importance to trust Jesus Christ. Admit that you are a sinner, you repent to your sin, you need to choose and they reveal your values. If you don't commit anything, the value of anything, huwag tayong makasarili. Sabi nga, di ba? No man is an island. We are to await commitment. You need to change your character. Kung nag-commit ka nga, hindi mo naman binabago ang sarili mo, wala rin, useless din. Kailangan change your character. Amen? Letter B. They shape my character. Yung number 2. Letter B. Sabi nga sa Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issue of life. Good thing, nandito kayo sa church. Ngayon, Sunday. Ibig sabihin, number 1 sa inyong Panginoon. Yes. Maybe yung iba nasa overtime o another, kumbaga, hindi niya number 1 ang Panginoon. Kumbaga, mas priority sa kanya ang kumita. Service and worship the God. Napakaganda ng pag-Sunday nandito, nag-a-attend kayo, nag-worship kayo sa Panginoon. We make a decision of praise God. This is the most important what happened in your life. Kagaya sa marriage, di ba? If you praise the God, this is for your eternity. Then shape your character. Ang pangatlong they determine my destiny. Ito yung destiny, yung sinasabi dito sa destiny ito, yung eternal life natin. Kasi pag nawala na tayo sa mundo,
kung saan tayo pupunta. Yun ang napaka-importante, hindi yung kumita ng pera. Importante rin kumita ng pera. Pero dapat tinitingnan natin yung ating kaluluwa. Pag nawala tayo dito sa mundo, saan tayo mapupunta? Kung sa impyerno o sa langit. Diba? Sabi sa Mark 8:36 to 37, "For what shall it profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul?" Kung maganda nga ang ano mo dito, mayaman ka nga dito. Kung ang kaluluwa naman, di ba? Yes. "Or what shall a man in exchange for his soul?" Kung baga ipagpapalit mo yung kaluluwa mo para dito sa mundo na pagka sobrang yaman mo na at yung kaluluwa mo naman ipinagpalit mo naman, anong halaga ng buhay mo dito sa mundo? Ano ang pakinabang ng tao na makamtam niya ang pera ng kaluluwa ay mapahamak? Di ba? Nasa kanya ang kayamanan, halimbawa, yung kayamanan dito, buong Yerevan, o kayamanan sa Pilipinas, pero ilang years lang yan. Kasi ang buhay ng tao, minsan pababa ng parang, di ba? 60 years o 70. Di ba? Mawala na tayo sa mundo. Yung mga naiwan mong kayamanan, minsan pag-aaway-awayan pa ng ano, di ba? Naiwanan mo. Tapos yung kaluluwa mo naman, sa sobrang gahaman mo, di ba? Nagagawan din natin. Sa impyerno naman mapupunta. Ano ang halaga nito? Kailangan you exchanging your life for. I'm thankful that you are here. Nakikinig kayo about eternal life. Di ba? About eternal things. The Bible says you need to think about this. To make commitments carefully. What is the importance of making commitments? Yung unang tinalakay natin, they reveal my values. Yung pangalawa, they shape my character. And the other one, they determine my destiny. Importante po ito sa pagtatalaga. Pero dito sa mga importante na ito, meron din tayong hindrance. Ito yung pangalawa natin tatalakayin. Unang tinalakay natin, yung kahalagahan. Ngayon naman yung hindrance to making commitments. Yung mga balakid ng ating pagtatalaga. Unang-una, yung unang balakid natin, yung ating past hearts. Pag sinabing past heart, mga nakaraan natin, nasama ng loob. Bad experience na minsan hindi lang tayo nabati sa church. Di ba? Dapat batiin niyo yung mga katabi niyo. Baka pag hindi niyo nabati, baka susunod hindi niyo na katabi o hindi na mag-attend. Di ba? Kailangan ano. Sabi nga, it's better to love than never love again. Parang ano yung parang pelikula yan. Parang ano na. Sabi mo, ayaw mo na magsimba. Kasi bad experience. Or maybe bad experience in your partner. Diba? Sino may mga partner sa inyo? Minsan ayaw mo na magsimba or merong nakaaway sa church. Importante rin ito. Hindi sabihin, ay, dapat di tinatalakay. Hindi. Importante ito. Kasi nangyayari ito eh. Pag may nakaaway ka sa church, minsan, di ba? Ay, makikita ko na naman ito si brother, Brother Randy, o ano. Oo, nakakairita. Nakakairita yung pagmumukha, di ba? O, di ba? Kaya ayaw na natin mag-charge. Minsan, ayaw mag-attend kasi, ano man ito si Brother Randy, tagal-tagal God's message. Saka na lang ako atin pagka si Brother Darwin, 20 minutes lang, tapos na. Kasi nakakagutom, gutom na, kain na agad. Reality yan. O si Pastor, hintayin ko na lang si Pastor dumating. Kasi wala naman ako natutulog sa dalawang ito. Puro break time. O, di ba? Nakakagutom minsan. Reality. Paano kung tinawag na tayo ng Panginoon? Sabi nga, past heart, tapos ayaw mag-commit. Ayaw ng commitment. Ayaw mag-commit sa Lord.
It's a reality, sabi nga. Lahat tayo mayroong naranasan ng mga past hurts. Lahat tayo. Walang exempted dito. But the problem is if you allow your past hurt, dapat hindi mo inaalaw yung mga nakaraan mo, nakaraan mong hinaing sa buhay, sama ng loob. Kasi hindi ka tatamarin kang magsimba. Kasi yun na lang naiisip mo, di ba? Hindi tayo makakapag-commit sa Panginoon dahil sa past heart na yan. Kailangan tayo mag-move on. Move on, sabi nga. We learn from our past. Ibig sabihin, dapat hindi tayo ma-discourage. Amen? To make other commitment. And it will be happen again. Don't allow your past heart to manipulate. Amen? Even our future. The Bible tells us in Proverbs 24:16, for just a man falleth 7 times and riseth up again, but the wicked shall be fall into mischief. Ibig sabihin yung iba pa nga na tinuturn down, halimbawa, tinurn down tayo ng 5 beses. Minsan sa pang-pitong beses lang tayo in-accept. Ano tayo? Praise God, pasalamat tayo sa Panginoon. Pero kung tinurn down ka na, 2 to 3 beses, at nakikita mo na hindi talaga yun ang para sa iyo, maybe you have some better. And you have, sabi nga, past is past, move on, move forward. Kagaya ko, trinay ko talaga sa music ministry, mag-gitara. Inuwi ko yung gitara, nag-aral ako. 2 to 3 days, G pa lang yung ano ko. Kasi matitigas na yung taliri ko eh. Sabi ko, hindi talaga siguro ako sa pagigitara. Yan na siguro. Maybe sa other things. O ano, kasi lahat naman tayo pwedeng magamit dito sa Panginoon eh. Sa gawain eh. Kung halimbawa matigas na mga daliri ko, dapat, naisip ko, dapat nung bata pa ako nag-aral mag-gitara. Dapat hindi ngayong ano na, pasmado na yung kamay ko. Matigas na. G, ang hirap maglilipat sa A. Nahirapan ako. Dapat yung bata pa tayo. Yun ang naisip ko bilang experience ko. Gusto ko sumali sa music ministry. Gusto kong mag-gitara. Gusto kong matuto. Ang problema, 2 araw, 3 araw. Brother, baka sa drums. Baka drum, baka O, di kaya yung yan. Ano ba takot yung pwede rin siguro. Baka sa ulo ko naman may Tambuli. Tambul na lang, kaya wala, masimple lang. It's easy. Let there be self-doubt. Yung kanina, past heart, ngayon, self-doubt naman. Without our ability, we hesitate to make our commitments, spending our energy to other else, to commitment, not work. Instead of doubting of yourself all the time, and thank God that you are guided with the book. Kailangan guided tayo ng Bible. Kailangan lagi tayo nagbabasa ng Bible. Minsan nakakalimutan ko. Magbasa Armenian to eh. Kaya hindi ko mabasa eh. Armenian to ng tas ko. Raps lang, no? Minsan iniisip natin na ayaw nating any commitment. Nahirapan tayo kasi yung sa sarili natin may doubt tayo. Kung kanina may past heart tayo, ngayon naman may doubt tayo. With taking our hindrance, yung ating past heart, past is past, and good thing, yun nga, dapat nagbabasa tayo, nagpipray tayo, pag-pray natin. Amen? Ano pa yung other reason? Yung mga hindrance natin. Pangatlong reason, desire for independence. Past is part, yung doubt, ngayon naman desire for independence. Maging makasarili. Ayaw nating maging involved. Gusto lang natin independent. Pero sabi nga, no man is an island. Suminanong kanina. The dark side of total independence is loneliness. Kapag mag-isa ka na, di ba? Pag mag-isa lang tayo, di ba? Ano tayo? Matamlay. Tayo, lonely tayo. The Bible tells us is no man is not good to be alone. Yung nga, yung Genesis yung sinabi ni Brother Darwin. In Genesis 2:18, we need each other.
Hindi tayo yung nga kay Eva, kay Adan. Kailangan niya si Eva, di ba? Independence basically is a roots of selflessness. Thinking of me, myself, the Bible tell us for all labor together, the Bible tell us are better than three and never be broken again. Kailangan natin magsama-sama, all things work together for good. Together with good, the desire of independence, that's why not making a commitment. Pag makasarili tayo, loneliness tayo, ayun ang nangyayari. Ayaw nating makipag-commit. Ayaw nating makipag-commit. And the other one, reason, perfectionism. Perfecto. Kailangan lagi cause of making commitment. Hindi mangyayari dahil wala namang taong perfecto. Yan, ng sitwasyon. Sabi nga, sa langit lang ang talagang perfecto. Pag nasa langit na tayo. If you look at Ecclesiastes 11:4, the Bible says, the observance will not, shall not so. Minsan sinasabi natin na hindi ako magsusulwin. Napaka-importante magsulwin tayo. Dahil minsan, di ba, masama ang pakiramdam, masama ang panahon, marami tayong reason. Minsan sinasabi natin, one of this day, I make a commitment, one of this day. Lagi na lang one of this day. Ang nangyayari, pag laging ganun, ang nangyayari? None of this day. Kasi lagi tayo, one of this day, another day. Yun. Ang nangyayari, none of this day. And never be happen, one of this day, I will try Jesus Christ, are my Lord and Savior. But the Bible tell us to 2 Corinthians 6, now is the time. Ngayon na raw ang oras. Now is the day of my salvation. Hindi sa kanak, ngayon na. Ngayon na. If next is not guaranteed, not tomorrow. Wala na tayong garantiya. Amen? Amen. Pag laging one of this day, ang nangyayari na of this day. Yun ang sabi. Bible ang talagang nagtuturo. Ngayon na. Sa Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow, for them knowest not what a day may bring forth. When till setting down, kapag wala na tayo, kaya na. Kung matanda na tayo, wala. Lagi tayo stay na. Wala nang kakayanan. Wala na tayo, tumanda na tayo, wala pa tayong masusulwing. But thanks God, buhay pa tayo, may pag-asa pa. Pwede pa tayong magbago. When things settle down, with not committing to our God, one of this day, tanggalin po natin yan. Amen? Many people will say, not committing to our church, kasi ganyan ang iniisip. I hope you will repent. You have baptism. And trust to the Lord. Amen? Kailangan hindi lagi lang ganun. Kailangan magpabaptism tayo. At magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon naman, di ba tinalakay na natin yung mga hindrance? Saka yung kanina, yung making. Ngayon naman, tatalakayin natin yung nasa number 3 na tayo. Di ba sabi ko, 3 things yung tatalakayin natin. Guidance in making, in keeping commitments. Ano naman to? Kailangan may ano tayo. Yung unang tatalakayin natin. Ask God for wisdom. Wisdoms are different from knowledge. Sabi nga, wisdom is best information to glory of God. Humingi tayo ng wisdom, sabi dito. Sa James 1:5, if any of your lack of wisdom, let them ask God that giveth to all men liberally and upgraded not, and it shall be given him. Hindi ka maipahihiya ng Panginoon.
Kung hihingi ka sa kanya ng karunungan, ng wisdom, Yes. but ask him with faith. Kailangan tayong commitments reveal our values, change your character. And God knows. Alam to ng God. Lahat yan. You need to talk to God. You need to pray first. Naalala ko tuloy ang kasal. Kala ko kabataan. Kabataan. Pwede rin. Di ba pagka, Kinasal. kinasal, di ba kailangan mag-pray muna, di ba? Pag kinakasal, hindi naman basta-basta, mag-asawa na kayo, di ba? Wisdom na. Ganun din sa renewal. Renewal na ba? Sa renewal nga, mas marami, napansin nyo, mas marami yung pagdarasal kaysa doon sa first time kinasal. Kasi mas marami na naging problema din. Di ba? You need to pray. Consult to the Lord. Kasi parang corporate yan eh. Di ba? Ang kasal parang corporate din yan. Di ba? Corporate. Di ba? Pag corporate kasi, di ba, yung babae, sabi yung kung sa corporate, yung babae CEO, yung ang mataas. Yung namang lalaki, COO. Oo lang na oo. Oo lang na oo, di ba, Brother Darwin? Naalala ko tuloy last Sunday. Di ba? Sabi ni sister, kailangan mong balikan yung mga gamit natin. Di ba? Ay si bro, napapansin ko, ayaw talaga ni bro bumalik. Pero dahil sa Dahil CEO. siya yung CEO, corporate na sila, kailangan si bro. Oo. Yes, ma'am. Yes nang yes. Yes sir, yes sir. Di ba? Ganun yun. Sabi nga, ask to God if the Lord is for me. Thank to the Lord. Yes. Dahil lang tayo. Yes Lord, yes Lord. Di ba? Ask God for the wisdom. Ang pangalawa, compare the benefits of with the cost. Sabi sa the other slide, in the ministry, kung halimbawa may mga layunin tayo sa buhay, kailangan isabuhin natin. Ito yung the benefits you have secured is heaven. Ibig sabihin niya, compared to the benefits, ano yung pagkakaiba na nasa Panginoon ka at wala ka sa Panginoon. Di ba? Yes, oo, tama. You have many blessings. Di ba? Di ba natatanggap niyo naman yung mga blessing kapag lagi. Kaya siguro, di ba? Anong pakiramdam mo nung hindi ka pa nagsisimba, hindi ka pa nagdarasal? Di ba? Laging problemado. Ngayon, lagi ka nakapolo. Lagi ka may blessing. O, di ba? Andiyan. Eh, sabi nga, if you follow me, give your blessing. Lagi kang nagkaka-blessing. Kailangan i-follow mo yung mga sinasabi ng Panginoon, yung mga commandments niya. Pagtanggap mo pa lang sa Panginoon. Pag tinanggap mo siya, blessing na. the benefits of your eternity. Yun ang pinaka-blessing, eternity natin. Kaya dapat meron tayong blessing. Share your blessing. Kapag may blessing ka, share your blessing. Yes. Kung may mga gawain sa simbahan, halimbawa, kahit mga simpleng bagay lang na makakatulong sa simbahan, kagaya ng pagkain, mga gawain, kahit sa paglilinis, lahat yan ay ikalulugod ng Panginoon. Amen. Let them tell that the investment of your work from the Lord is the eternal. Hindi nakakalimutan ng Panginoon yan, mga simpleng gawain. Diba? Yung pagtulong sa kapwa. Sabi niya sa Proverbs 20:25, as near to the man who devoureth that which is holy, and other vows to make inquiry. It's better to get into the get out. Minsan, nangungutang tayo. Hindi naman natin alam kung paano babayaran. Di ba? Hindi mo alam kung paano. Tinawag ka na ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Dahil na makakapaglingkod ka. Yun nga, sinabi, dami mo ng utang. Unahin mo na magtrabaho.
Kasi marami akong utang. O, di ba? Dapat, kung mangungutang tayo, yung kaya nating bayaran. Utang ba? Para hindi na tayo hindi muna ako magsisimba. Kasi kailangan bayaran si sister. Di ba? Kailangan sumunod tayo sa Panginoon. Time is running out. Kumbaga, nauubusan na tayo ng panahon, nauubusan na tayo ng oras. Kailangan natin itong number 3. Trust God to help me keep my commitments. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi pag nagtiwala tayo sa Panginoon, yung commitments na gusto natin mangyari, mag-commit tayo sa Panginoon, mag-commit tayo sa church, sa mga gawain, nagagampanan natin bilang tao. Amen? Yung verse 5 kanina, yung Psalm 37:5, commit to the Lord. Mag-commit tayo sa Panginoon. Sa Romans 4:21, in being fully persuaded that what he had promised, he was able to also to perform. Kailangan tayo. Hindi lang pagtitiwala, kailangan mag-perform din tayo. Yung kung anong may mga pangangailangan sa gawain, magtrabaho tayo, tumulong tayo. Sabi ko nga kanina, naalala ko, dapat hindi na natin tanggalin itong kortina. Kasi napapansin ko, ang aga-aga natin punta dito para lang magkabit ng mga kung fix na yan, mas madali lang natin eh. Hindi na. Naisip ko lang yan kasi tuwing nakatungtong ako doon sa lamesa. Hindi kasi natin Sa Sunday na lang ako pinag-. Sabi sa Philippians 2:13, for it is good which worketh in your both to well and to do His good measure. Yung lahat ng mga ginagawa natin sa mundo, pag humarap tayo sa Panginoon, kung gumawa tayo mabuti, diba? Susuplian ng mabuti. Sa 2 Timothy 1:12, for the which is also a sufferer, these things nevertheless, I am not ashamed, for I know who I have believed. And am persuaded that He is able to keep that which I have committed. Amen. You know that the Jesus Christ are the only Savior. He is trustworthy. It's upon you. Tatapos na tayo. At dahil sa mga tinalakay natin, yung mga hindrance, yung mga guidance, I will conclude, for these are some of you, they have struggles in life. For years, for these commitments, isa nahirapan tayo makipag-commit. Ang hirap nating mag-commit sa Panginoon, sa church, sa mga gawain, sa ating family, sa ating mga kaibigan. Napakarami nating mga hinahin sa buhay. Pero dapat, napaka-importante na mag-commitments tayo sa Panginoon. Amen. Amen? Yes. Some of you delay to commit and give your life to the Christ out of fear of commitments. Natatakot tayo, may takot tayo na makipag-commit. Nahirapan tayo, ayaw ko, ganyan. Kasi may may sa puso natin. Dapat linisin natin yung puso natin. Gawin natin mabuti. Gawin natin mga naaayon sa Panginoon. Out of there, hindi pa rin natin isinusuko ang buhay natin sa Panginoon. Napakasakit isipin. Diba? Matatanda na tayo. Diba? Mayroong mas matatanda pa sa atin. Minsan tinatawag na tayo ng Panginoon o tinawag na. Iba, mga nauna na. Hindi pa rin maging faithful
sa pagsamba, nagsisimba lang, hindi naman nagsasamba. Iba yun eh, yung napunta lang, hindi niya naman talaga bukal sa loob. Diba? Nagsisimba. O sige, sama na lang ako sister, sama na lang ako brother. Pero yung sa puso naman, di ba may natitira pa rin galit sa puso. Hindi pa rin tayo nagre-repent. Iniisip pa rin natin yung mga past heart natin, yung tinalakay natin kanina. May mga self-doubt pa rin tayo. Some of you delay being baptized. Minsan, tagal-tagal na natin nag-a-attend, hindi pa rin tayo nagpapabaptize. Diba? Yung iba nagpabaptize, o yung iba nakisabay lang. Hindi naman talaga bukal sa loob na magpabaptize. Ay, si sister, ikaw sister, magpabaptize ka. Sige, sama na rin lang ako. Ibig sabihin, pag nagpabaptize tayo, bukal sa ating mga puso. Diba? Yung talagang gusto natin. Hindi yung sagrado. ito si Kumari, na isama na ni Kumari niya, diba? Yun, matagal na tayong hindi pa rin natin sinusuko ang mga buhay natin sa Panginoon. You need a first step, yun nga, baptism. Pero hindi nakakapagligtas ang baptism natin kung sinabi ni Pastor. Yung baptism, ibig sabihin yung pagsunod mo lang. Di ba? Si Jesus Christ nga, nagpabaptize din siya. Bago siya. Oo. Kumbaga, first step, para makapaglingkod sa Panginoon. To follow the Lord. Some of you delay finding a church. Di ba? Minsan na-attend dito. Minsan sa iba. O sa walang problema yun. Kasi ang simbahan naman, di naman siya nang magliligtas sa iyo eh. Ang magliligtas talaga sa iyo yung pananampalatayan mo sa Panginoon. Pag tinanggap mo si Lord na your Savior, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, di ba? Yun ang magliligtas sa iyo, hindi simbahan. Amen? Amen. Matagal na kayo nag-a-attend, hindi ba? Pero matagal lang, pero hindi pa talaga part ng family. Pag sinabi mo pa, part ng family, nakikiisa ka sa gawain. Di ba? Na sumasali ka sa mga gawain. Yun ang talagang miyembro ng family. What are you waiting for? Some of you are not involved in finding a ministry. Di ba? Sabi nga, lalakay, napakaraming ministry. Simbahan. Music ministry. Yung may mga gift sa inyo. Yung mga magagaling kumanta. O kahit, yan naman kasi sa pagkanta, hindi naman talaga totally pagalingan yan. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung sa isip mo diyan ka makakatulong, gawin mo. Part ka niyan. Diba? Amen? Amen. Yun nga sabi, discovering what is your gift and talent. Paano natin mani-discover? Kung may doubt ako sa sarili ko, ayaw ko, hindi ko kaya. Diba? Oh, si Bro nga, dati. Diba? Kung hindi pa nawala si brother, Amante, hindi natin ma-discover na pwede pala siyang maging leader natin sa, worship leader sa, inintay pa natin mawala si Kuya Amante. Hindi naman hinintay. Oo. Nagkataon lang. Oo. Pero siguro kung nandito pa si Kuya, Hindi pa natin discover. hindi pa natin na-discover na magaling din siya mag-ganun, ba? Because the fear of commitments, natatakot tayo. Napadalsin natin takot. Alam nyo, pag naglilingkod kayo sa Panginoon, wala nang takot-takot yan. Di ba? Nung una nga, di ba, nung umpisa pa lang tayo nag-aaral magturo, hindi ko alam sasabihin ko. Sasabihin ko, wala naman akong alam, wala naman ako Pero sabi nga, humingi ka ng wisdom sa Panginoon. Kasi pag tayo mo dito, hindi naman sigurado Randy na yung kaharap nyo eh. O siguro ako na nakikita nyo, pero ang talagang, ako, ano ba namang alam ko? Wala naman talaga akong alam. Instrument. O, ako ginamit lang ng Panginoon, instrumento. Amen. Amen. Ako, hindi nga ako nagbabasa ng Bible natin. Swerte nga, naturuan tayo ni Pastor o Diba? Kahit pa paano. Alam nyo, yung pagkakawala nga ni Pastor, hindi naman sa, Hindi sa ginugusto natin. Oo, hindi naman sa ginusto natin. Pero nangyayari. Will ng Panginoon. Will ng Panginoon. God's will. God's will. May Kasi Siguro kung nandito siya. nandito pa rin si Pastor,
Hindi sinabi ni Pastor, oh bro, ikaw naman na magturo na may masamang pakilasa. Baka sabihin ko, bro, Pastor, hindi ko kaya. Ano yung tuturo ko dyan? Wala naman akong alam. O, di ba? Palibasa, si Pastor, ginamit ni Panginoon. O, kailangan ganito. Kailangan panguwala ni Pastor. Tapos, kumbaga si Pastor, gina-instrumento rin lang. O, ganito. Mawawala ako ng 3 months. Ngayon, inihabilin naman sa amin ni Brother Darwin. Sa ayaw at sa gusto namin, no choice kami. Kailangan namin magturo, kailangan namin magbasa ng Bible. Kasi ano ituturo namin dito kung hindi kami mismo magbabasa ng Bible? Di ba? Oh, di ba? Lalo ako. Si bro, medyo matagal-tagal na nag-a-attend yan. Di ba? Bisa 20 minutes nga lang ang ano yan. Nahihirapan din siya, di ba? Oo. Ako pa naman, mas huli akong umattend. Ano namang alam ko, di ba? Pero ako, inano ko sa Lord. Sabi ko, Lord, hindi mo naman ako ilalagay dyan nang alam mo hindi ko kaya. Amen. Di ba? Ang pagpunta ko dito, sabi ko, si Lord na bahala. Basta ako, gagawin ko kung ano yung may itulong ko sa gawain. Do your best and make all the best. Kung tawanan man nila kung hindi ko may paliwanag. Basta, ang iniisip ko dito si Lord. Di ba? Tama. Amen. Pagkatapos ng service, minsan, di ba? Kailangan tayo, pag umattend tayo sa church, kailangan tayo sa ministry, kailangan makikihalbilo tayo. O kung ano man yung pwede natin may tulong, kung ano man yung gift natin o talent, i-share natin. Sabi nga, di ba yung pinag-aralan natin kanina? Share your blessing. Yung mga natutunan nyo, pwede nyo i-share ito, yung mga testimony nyo. Diyan tayo matututo, di ba? Kailangan magpatuloy tayo sa mga gawain. Dapat hindi ganun na baguhin natin ang mga sarili natin. Maging involved tayo. Discover your talent and your gift to glorify God. God needs committed people. Amen? Yes. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, ang ginamit mo na naman ako sa pagtalakay ng mga salita. Lord, lahat ng aming mga gawain po, Panginoon, dito, lahat ng aming pinag-aralan about making commitments, Panginoon, ang naway isabuhay namin, Panginoon. Mag-reveal sa aming values, sa aming character, Panginoon. I-guide mo po kami, Panginoon. Hindi namin makakaya ito nang hindi mo ikaw ang pangungunahan, Panginoon. Pakalinisin mo ang aming mga puso, Panginoon. Lahat ng amin na kailangan namin mag-repent sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, I pray po, Panginoon, sa mga hindrance po namin, ang mga balakid po na ito, Panginoon, na aming tinalakay po, Panginoon, ang aming past heart, Panginoon. Kung ano man po ang mga pinagdaanan namin sa buhay, Panginoon, sa aming mga nakaraan po, Panginoon, naway alisin mo na po ito sa aming mga buhay, Panginoon. Yung aming yung aming self-doubt, Panginoon, yung namin, Panginoon. Yung mga balakid po na ito, Panginoon, ang umahadlang para makapag-commit sa iyo, Panginoon. Sa mga gawain sa church, Panginoon. Lord, I pray po sa mga guidance po ng aming tinalakay po, Panginoon. Naway, pag-aralan namin maigi, Panginoon, kung paano kami makakapag-commit sa iyo, Panginoon. At I pray po, Panginoon, sa mga gawain na ito, Panginoon, na may magpatuloy po, Panginoon. Lord, I pray po sa mga hinahin namin sa buhay po, Panginoon. Kayo po ang bahala. Linisin mo ang aming mga kasalanan, Panginoon, na may palitan mo ng pag-commit sa iyo, Panginoon. Maging committed kami, Panginoon, sa mga gawain sa simbahan, Panginoon. At pangunahan namin, Panginoon, ang mga gawain na ito na ikabubuti ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, ang mga natutunan po sa araw na ito, Panginoon, na sa buhay po namin, Panginoon, at maging guide po namin sa mga gawain po, Panginoon. At maging maayos ang aming pamumuhay, Panginoon, at ang aming napaka-importante na mag-commit kami sa iyo, Panginoon, ay ito ang magiging daan namin sa eternal life, Panginoon. Lord, ang lahat ng aming mga problema sa buhay, kayo na po ang bahala, Panginoon. Naway magpatuloy ang bawat sa Panginoon sa mga gawain po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay papurit pasasalamat sa Panginoon. Ang lahat ng ito
Ay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.